Kwentong Bayan. As requested mga kabayan, available na ang Gabay t-shirts natin. Nasa screen ng pictures, available in 4 colors. Black, brown, dark gray, and khaki. Makikita nyo rin yung ibig sabihin ng simbolo ng pictures. Gabay pangkalahatan. For protection, direction, stability, finding one's way, making right decisions, being in control, safety and guidance. Ito ay hindi simpleng damit lang mga kabayan. Malaki ang may tutulong nito sa ating paniniwala. Ikaw mismo ang makakatuklas kung ano ang gabay mo. Ako palagi ko itong sinusuot kasama ng gabay medalyon. Nasa comment section ang link ng Shopee or Facebook. Message lang kayo mga kabayan. Limited stocks lang tayo. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jerry. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Rizal. Nang mga panong ito, nagtatrabaho bilang OFW sa bansang Switzerland itong si Jerry. Halos 10 taon na ito sa bansa. Masasabing naging mapalad ito sa piniling buhay. Nakapagpatayo ng sariling tahanan. Nagkaroon ng negosyo sa Pilipinas ang binata. Sa edad na 35, naging matagumpay ito. Hindi biro ang pinagdaan ng hirap, lalo pa nung unang dating sa bansa. Lahat ng panlalait at diskriminasyon ay naranasan niya. Ngunit hindi ito naging hadlang para magtagumpay. Maliban sa trabaho bilang tagapakain ng baka, naghanap din ng ibang pagkakakitaan ang binata, kagaya ng pamimitas ng prutas at kung ano pang pwedeng makapagpadagdag sa kanya ng pinapadala sa pamilya. Isa pang nakatulong sa kanya, ang kakaibang medalyong ibinigay ng isang matandang netibo ng lugar. Hugis bilog ito. May nakaukit na simbolo na ayon sa matandang nagbigay, ang ibig sabihin, gabay sa paglalakbay. Simula nang mapa sa kamay ito ni Jerry, ni minsan hindi ito nawalan ng pagkakakitaan. Naging mas maayos ang pakikitungo sa kanya ng ibang kasama sa trabaho. Ngunit hindi lang magagandang bagay ang nangyari sa binata. Dumating din sa punto na halos mawalan sila ng makakain dahil sa pandemya. Paring Jerry, paano na yan ngayon? Wala tayong trabaho. Bawal ding lumabas. Paano tayo kakain ito? Wika ng kasama na itago na lang natin sa pangalang RG. Pare, huwag kang mag-alala. Dahil sa syudad lang naman bawal pumunta eh. Wala namang sinabi yung gobyerno na bawal pumasok sa gubat. Tignan mo, napakaraming paraan para makakain. Bakit ka nag-aalala? Ang mabuti pa, kunin mo yung basket dun sa likod at mamimitas tayo ng prutas. Maunguha din tayo ng kabuti. Tugon ni Jerry. Hanga ang mga kasama nito sa kakaibang pamamaraan ng binata. Ni minsan hindi nila ito nakita ang nag-alala. Pare, hindi ka ba natatakot na baka wala na tayong mapadala sa pamilya natin? Tanong ni RG habang namimitas ng prutas. Medyo nag-aalala din. Pero malaki kasi yung tiwala ko sa Diyos eh. Alam kong hindi niya tayo papabayaan. Wika ni Jerry. Matapos makuha ang mga kailangang pagkain, kagad nang umuwi ang dalawa. Pagdating sa kanilang tinutuluyan, pinagsaluhan ng mga kasama ang kanilang dalang pagkain. Masaya si Jerry sa tuwing makikitang nakangiti ang mga kasama. Alam nito sa sarili na kahit papano nakapagbibigay siya ng pag-asa sa mga ito. Ngunit isang pangyayari ang naganap
Nakamuntikang maging sanhi ng kamatayan ng binata. Ito ay nang minsan silang mamingwit kasama ang ilang kaibigan. Naganap ng magandang pwesto ang mga ito at dahil malakas ang agos sa ilog, pinili nilang umakyat sa bandang itaas. Nang marating nila ang bahagi kung saan medyo mabagal ang agos, nagsimulang mamingwit ang pangkat. Naghanap si Jerry ng magandang pwesto. Nakita nito ang patay na punong nakadantay sa ilog. Ito ang piniling pwesto ng binata. Sa kasamaang palad, hindi nito na malayang marupok ang sangang kinakatayuan, kaya dire-diretso itong bumagsak sa tubig. Hindi alam ng mga kasama ang nangyari sa kanya dahil napakalayo ng mga ito. Ayaw din niyang gumawa ng ingay dahil baka marinig sila ng mga ranger na nag-iikot sa paligid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinangay ng agos ang binata pababa sa kabundukan. Tumama pa sa bato ang ulo nito, dahilan para mawalan ng malay. Nang makabalik sa ulirat ang binata, nakasampa na ito sa pangpang. Gumapang si Jerry paakyat. Pilit inaalala kung ano ang nangyari. Inikot nito ang tingin. Napagtantong hindi siya pamilyar sa lugar. Magdidilim na ng mga oras na yun, kaya nagsimula ng mag-alala ang binata sa kanyang mga kasama. Hindi nito alintana ang maligaw sa gubat dahil kahit papano, may alam ito kung paanong makakaligtas sa ganong kalagayan. Naupo si Jerry sa lupa. Nagsimulang gumawa ng siga. Ilang sandali pa ay tuluyan ng lumubog ang araw. Dito na nagsimulang makarinig ng kung ano-anong ingay ang binata. Alulong ng mga lobo at kung ano pang nakakatakot na ingay sa gubat. Hanggang sa makarinig siya ng yabag sa paligid. Dumampot siya ng malaking patpat upang gamitin sa pagtanggol sa sarili. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-aabang, nakarinig ng boses ang binata. Ibaba mo yung patpat mo. Walang gagalaw sa'yo dito sa gubat. Magtiwala ka at mag-ipon ng lakas para sa pag-uwi mo kinabukasan. Nagulat ang binata at muling inikot ang tingin sa paligid. Hinahanap nito ang nagsasalita. Ngunit walang tao sa lugar. At isa pa, alam ng binatang nasa dayuhang bansa siya. Kaya labis ang pagtataka nito kung kanino ang boses na yun. Muling naupo ang binata. Kalaunan ay nakatulog ito. Kinabukasan nagising sa ingay ng mga ibon. Kagad na itong tumayo at nagsimulang hanapin ang daan. Medyo nakalayo na ito sa kanyang pinagmulan nang muli na namang marinig ang boses. Diretso lang. Huwag kang liliko. Pagdating mo sa bukana ng gubat, makikita mo na ang daan. Pagkatapos nun, tahakin mo pakaliwa. Malayo din ang nilakad ni Jerry bago nito narating ang sementadong daan. Kagad nitong tinahak ang daan sa kanyang kaliwa. Kagaya ng sinabi ng boses, narating ng binata ang bukana ng pamayanan na kanilang tinitirhan. Laking tuwa ng mga kasama nito nang makita siyang buhay. Hindi inaasahan na makakaligtas sa malakas na agos ng ilog ang binata. Pare, buti naman nakaligtas ka. Akala namin hindi ka na makakabalik ng buhay. Magre-report na sana kami sa otoridad eh. Wika ni RG. Ako nga din pare. Akala ko katapos ang una. Pero salamat na lang may gumabay sa akin. Swerte talaga tong medalyon na binigay sa akin ng netibo. Yung nakatira dun sa gawing dulo. Ano nga uli yung pangalan nun? Tugon ni Jerry. Si Tatang Edward, yung matandang weirdo.
Nagpapaniwala ka dun? Ang dami nagsasabi na wala na daw yun sa katinoan eh. Dahil sa sobrang gutom. Kaya ako sa'yo pare, huwag ka masyadong lalapit dun. Muling wika ng kaibigan. Kinabukasan, dahil wala pa rin silang trabaho, pinili ng binatang puntahan ng tahanan ni Edward. Ilang bahay lang naman ang pagitan nito sa kanila. Kaya mabilis lang din siyang nakarating. Nagdala ng nilutong ulam ang binata. Ilang hiwa ng tinapay para ipasalubong sa matanda na nooy nagwawalis sa kanyang mabatong bakuran. Kagad naman itong napansin ng matanda. Binati siya sa lokal na lengguwahe. Kahit papano ay nagawa pang pag-aralan ni Jerry ang salita sa lugar. Kaya walang kahirap-hirap sa kanya ang makipag-usap. Ang mga susunod, isinalin sa wikang Tagalog ng tagapagpadala. Magandang umaga, Edward. Kumusta ka naman? Halika, saluwan mo ako sa pagkain kong dala. Anyaya ng binata. Kaugalian sa pamayan ng iyon na kapag nagdala ka ng pagkain, kailangan mong sabayan sa hapag ang taong pinagdalhan mo nito bilang tanda ng respeto. Sige, tumuloy ka sa bahay. Mabuti naman at nakalabas ka sa bahay mo, no? Ano, kumusta? Tugon ng matanda. Habang kumakain sinamantala ni Jerry ang pagkakataon upang magtanong sa matanda tungkol sa ibinigay nitong medalyon. Edward, gusto ko sanang marinig yung kwento mo tungkol sa simbolo na nasa medalyon. Marami naman akong oras ngayon eh. Pwede tayong magkwentuhan habang umiinom ng malamig na beer. Wika ng binata. O sige, gagawa lang ako ng malaking siga sa labas para mas masaya yung kwentuhan natin. Tugon ng matanda. Napakalaking tao nito na halos 7 talampakan at kalahati ang tangkad. Malaki ang pangangatawan na animoy isang mandirigma na nagkukubli sa katawan ng isang matanda. Habang nakaupo sa harapan ng apoy, nag-iiyaw ito ng karne ng kuneho. Masayang nagtawanan ang dalawa. Nang bahagyang malasing si Edward, nagsimula na itong magkwento. Ang aking mga ninuno, tinatawag na Norsemen, o mas kilala sa modernong lingwahe bilang Vikings. Kami ay naniniwala na hindi mo kailangang antayin ng tadhanang lumapit sa'yo. Sa halip, ikaw mismo ang hahanap nito. Wika ni Edward. Sabay lahat ng palad nito sa binata. Nanlaki ang mga mata ni Jerry nang makita ang parehong simbolo na nasa kanyang medalyon. Anong tawag sa simbolo na yan? Tanong ni Jerry. Kilala ito sa maraming katawagan. Huter der Veloreren o Keeper of the Lost. Ogen der Blinden Sil. Eyes of the Blind Soul of Fatfiner o Pathfinder. Ang medalyong yan ay pagmamay-ari ng isa sa aking mga ninuno. Pagpapaliwanag ni Edward. Yung nangyari sa akin sa gubat. Anong rason kung bakit ako nakabalik? Dahil din ba to sa medalyon? Napangiti si Edward. Ininom ang beer na hawak. Oo, Jerry. Hindi lang basta simbolo ang taglay ng medalyon mo. Isa itong makapangyarihan selyo na maaaring magbukas hindi lang ng panibagong landas, kundi mga oportunidad sa mga kagaya mong malawak ang pag-unawa sa buhay. Tugon ni Edward. Bagaman nahihirapang maniwala ang binata sa mga sinasabi nito, minabuti na lang niyang panghawakan ang salita ng matandang Sueso. Ngunit hindi pa rin tumigil ang binata sa paghahanap ng patunay. Isang hapon dumating ang kanilang besor.
Sinabing tuluyan ng magsasara ang farm na pinagtatrabahuan. Malungkot na balita ito para sa iba nilang mga kasama. Ngunit bago ito umalis ay tinawag niya si Jerry. Kinausap sa labas ng tahanan. Jerry, gusto kong lumipat ka sa kabilang farm na pagtatrabahuan ko. Lilipat din kasi ko eh. Nirekomenda kita sa may-ari. Huwag kang mag-alala dahil kaibigan ko yon. Napaisip ang binata dahil naaawa ito sa mga kasamahan. Paano naman po yung mga kasama ko? Kawawa naman po sila, walang mga trabaho. Paano po sila kakain? Wika ng binata. Ang sabi ng bisor na labis na ikinagulat ni Jerry. Huwag mo silang alalahanin. Isipin mo lang yung sarili mo, Jerry. Gusto mo bang makauwi ng walang dalang pera? Bahala na sila sa buhay nila. Tugon ng bisor. Sira ulo ka pala eh. Kapwa Pilipino yung mga yan, no? Tapos ganyan yung sasabihin mo. Pabayaan sila. Anong klaseng tao ka? Ikaw ang bisor namin dito at sa'yo kami umaasa. Kahit papaano naman sana magkaroon ka ng awa sa mga kababayan mo. Diyan ka na nga. Wika ng binata sabay lakad papasok sa tahanan. Kinausap nito ang mga kasama. O pre, anong sabi sa'yo ni Bisor? Parang nagtalo pa kayong dalawa. Tanong ni RG. Gusto niya akong kunin sa lilipatan niyang farm. Pero iiwan niya kayo. Hindi naman ako makakapayag ng ganun, no? Magkakasama tayo dito. Kaya kung magugutom kayo, mas pipiliin kong magutom ng kasama niyo. Tugon ni Jerry. Pero pare, paano naman yung pamilya mo? Huwag mo kaming alalahanin. Tama naman si Bisor eh. Isipin mo yung sarili mo. Tugon ni RG. Pre, yung pamilya ko nasa maayos na kalagayan. Hindi na nila kailangan ng suporta. Sarili ko na lang yung inaalala ko dito eh. At kayo bilang kasama ko. Kaya naman kung papayag kayo, sabay-sabay tayong uwi ng Pinas pagkatapos itong pandemya. Akong bahala sa inyo. Sa ngayon tiis muna. Sana lang gabayan tayo ng Diyos na makahanap ng matinong trabaho. Tugon ng binata. Malakas ang pananalig nito sa Diyos. Alam niyang hindi siya papabayaan. Kaya naman hindi niya tinanggihan ang alok ng bisor. Pinili nitong magtiis kasama ang mga kapwa Pilipino. Ilang buwan ang lumipas. Wala pa ring pagbabago. Hindi pa ibinababa ng pamahalaan ang alerto ng pandemya sa lugar. Ngunit isang hapon, habang nagsisibak ng kahoy na gagamiting pampainit sa kanilang tahanan, may magarang sasakyang dumating. Meron ding isang swesong nakasuot ng magarang damit. Ang mga usapan ay isinalin sa wikang Tagalog. Magandang umaga. Dito ba nakatira si Jerry? Bungad ng taong dayuhan. Ako po yung hinahanap nyo. Ano pong may tutulong ko? Ang totoo, ako ang may maitutulong sa'yo. Yan ay kung tatanggapin mo ang alok kong trabaho. Napakunot ang noo ng binata. Sa isip nito, baka ito na ang matagal na hinihintay. Ano po bang trabaho yung inaalok nyo? Tanong ni Jerry. Ako ang nakabili ng farm na pinagtatrabahuhan mo. Nakita kong isa ka sa may pinakamagandang record. Nangangailangan ako ng mapagkakatiwalaang bisor. Pwede ka ba? Napalingon si Jerry sa mga kasama na nooy nanonood lang sa kanila habang nag-uusap. Kung kukunin niyo po akong bisor, mangangailangan po ko ng mga mapagkakatiwalaang tao. Yung kabisado ko yung ugali. Mahirap po kasi makisama sa mga bagong tao eh. Napangiti ang sweso. Tinitigan ang mga kasamahan ng binata. Ayusin niyo na ang mga gamit niyo. Lilipat kayo sa bagong tahanan
Mas malapit sa farm. Mas malaki. Magugustuhan niyo ang lugar. Napatalon ang binata dahil sa sobrang saya. Dali-dali itong tumakbo papasok ng tahanan. Ibinalita sa mga kasamahan ang napag-usapan nila ng sweso. Hindi nila inaasahan ang magandang balita at laking pasasalamat ng mga kaibigan ng binata dahil hindi sila nakalimutan. Salamat talaga pare ah. Sa totoo lang, naniniwala na ako dyan sa medalyon mo. Talagang swerte yung dala sa'yo niyan eh. Napangiti ang binata at tumugon. Wala yan sa medalyon o kahit ano pa man pare. Nasa pananalig mo yan eh. O ano pang hinahantay nyo? Mamaya dadating na yung sundo natin. Kagad nang lumakad sina RG upang ayusin ang mga gamit. Dinala sila sa bagong pinagtatrabahuan. Laking gulat ni Jerry dahil puro makabagong teknolohiya ang laman ng farm. Maging ang pagpapakain sa mga baka. Isang pindot lang ng buton. Ngunit hindi naman nahirapan ang binata. Ilang araw lang ang ginugol ng grupo upang pag-aralan ang bagong gamit. Sa paglipas ng mga buwan, naging maunlad ang produksyon ng farm na labis namang ikinatuwa ng bagong may-ari. Alam mo, napakagaan ng kamay mo sa mga hayop, Jerry. Hindi ko akalain na magiging ganito ang aking bakahan. Hindi lang gatas at keso ang ating naiaangkat, pati na din matataas na uri ng karning baka. Masaya ako sa mga nangyayari. Ayokong matigil ka lang sa pagiging bisor. Naghanap ka sa mga kasama mo ng papalit sa'yo. Itataas ko ang posisyon mo bilang manager ng buong farm na ito. Wika ni Sueso. Hindi makapaniwala ang binata sa nangyayari. Ilang beses pa nitong sinampalang muka para lang mapatunayan na hindi siya nananaginip. Maging ang mga kasama nito, hindi rin makapaniwalang bawat isa sa kanila pinagkalooban ng sariling sasakyan ng may-ari. Ibang klase talaga yung swerte mo pare ah. Salamat kasi dinamay mo kami sa pag-angat mo. Utang namin sa'yo kung anong meron kami ngayon. Napangiti ang binata at tumugon. Uy, wag mo kong isama sa pagyaman mo. Hindi ako yung may gawa niyan. Bunga yan ng kasipagan nyo. Kaya labas ako dyan. Wika ng binata. Naging maganda ang pamumuhay ng mga kasama ni Jerry. Ang ilan sa kanila ay nagawa pang dalhin ang kanilang pamilya sa Switzerland para doon na mamuhay. Isang taon ang nakalipas. Bumalik si Jerry sa dating tinutuluyan. Hinanap nito si Edward para sana isama sa pinagtatrabahuhan. Ngunit wala na ito sa dating tahanan. Nagtanong ang binata sa paligid. Laking gulat nito dahil walang nakakakilala sa matanda. May mga nagsabi pang matagal nang walang nakatira sa lugar. Hindi makapaniwala ang binata sa mga narinig. Mabuti na lang. May hawak itong litrato kasama si Edward. Ipinakita niya ito sa mga nakakatanda. Nanlaki mga mata nang makita ang larawan. Ayon sa matandang nakausap ni Jerry, mahigit 2 taon nang patay ang matanda. Hindi Edward ang pangalan nito, kung hindi Desmond. Dagdag pa nito, kilalang mangkukulam ang matanda mula sa tribo ng mga Norse. Naghanap pa ng ilang taong nakakakilala sa tribong kinabibilangan ng matanda at maswerteng may nakapagpadala sa kanya kung saan namamalagi ang naiwang katribo ni Edward. Lalong naliwanagan si Jerry tungkol sa pagkatao ng matanda. May nakapagsabi din sa kanya na ang pagpapakita ni Edward ay may malalim na kahulugan. At ang pinakita nitong medalyon, nagkatinginan ang mga nakakatanda ng tribo. Sinabing isa ito sa mga nawawalang yaman ng kanilang angkan.
At ang taong nakilala ng binata, isa sa kinikilalang pinuno ng grupo. Ito ang napiling tagapangalaga ng medalyong gabay. Isinauli ng binata ang medalyon, ngunit mariing tumanggi ang nakakatanda. Ang rason ng mga ito, siya ang piniling tagapagmana ng medalyon. Ikaw ang pinili ni Desmond na magmay-ari ng medalyon na yan. At ang tangi naming hiling, sa oras na kailangan mo itong ipasa, siguraduhin mong karapat-dapat ang susunod na magmamay-ari nito. Ito ang mga huling salitang binitawan sa kanya ng pinuno ng tribo. Kaya naman mas lumakas ang pananalig nito sa hawak na gamit. Ilang taon pa ang lumipas. Tuluyan ang nawala ang banta ng pandemya sa bansa. Kaya naman pinili ng binatang umuwi sa Pilipinas upang magbakasyon. Ngunit bumalik din ito upang ipagpatuloy ang trabaho. Sa paglipas ng panahon, mas lalong naging maunlad ang pamumuhay ni Jerry, na naging daan upang makatulong siya sa maraming kababayan. Ito ay dahil sa pagsisikap at sa tulong na ibinigay sa kanya ng medalyong gabay. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tatay Magno. Taong 2003. Probinsya ng Samar. Tay, mukhang pagod na po kayo ah. Sa tingin ko po, oras na para tumigil kayo sa ginagawa nyo. May mga trabaho naman kaming apat eh. Kaya ka na po namin buhayin. May edad na po kayo eh. Ito na ang oras namin para alagaan naman kayo. Wika ng anak na si Kanor. Oo nga tay. Tama si kuya. Tama na po yung pagbabantay niyo sa mga patay. Ayaw namin nakikita ka na halos makuba na sa sementeryo. Dagdag ng isa pa na si Jomar. Mga anak, alam ko naman yon. Yung ibang kapatid niyo, araw-araw din akong tinatawagan. Sinasabing tumigil na ako. Pero malakas pa naman ako at kaya ko pa ang ginagawa ko. Ilang dekada na akong andoon. Mahirap namang kalimutan ang nakasanayan. Tsaka mga anak, mahal ko ang trabaho ko. Halos ito na ang bumuhay sa atin. Doon ko din kinuha ang pagpapaaral sa inyo. Pero hayaan niyo, sasabihin ko na kagad sa inyo kapag hindi ko na kaya. Pero sa ngayon, sige na't magmadali na kayong dalawa. Tanghali na, mahuhuli na kayo sa trabaho. Tugon ni Tatay Magno. Nagkatinginan ang magkapatid. Tahimik nilang tinapos ang almusal. Alam na nilang hindi talaga papayag ang ama sa nais. Pero gayon pa man, hindi nila maiwasang mag-alala sa kondisyon ni Tatay Magno. Palagi nilang inaalala na masyado ng matanda ang ama para magtrabaho. Tagalinis, tagabantay at tagaayos ng sementeryo ang gawain ni Tatay Magno. Minsan, malaki ang kinikita dahil may mga nagpapahukay sa kanya ng bangkay at nagpapagawa ng maayos na himlayan sa minamahal. Sa sobrang dami ng mga namamatay taon-taon, kailangan niyang ayusin ang pagkakahanay ng mga nicho. Ayon sa taon kung kailan pumanaw ang nakalibing. Sa ilang taon na pagiging sepulturero, halos memoryado niya lahat ng nichong naroon. Naiintindihan ni Tatay Magno ang mga anak. Nais na itong tumigil na siya dahil sa sobrang pag-aalala. Pero para sa kanya, buhay na niya ang pagiging sepulturero. Matapos kumain, may isang mensahero na nagdala ng liham na mula pa sa taong nakikisuyo sa kanya para hanapin kung saan naroon ang libingan ng isang nagngangalang Aurelio. Ayon sa sulat, nakikiusap itong hanapin ang nicho at kung pwede ay hukayin sa araw ng Biyernes. Dagdag pa sa sulat,
Kailangang mailagay ang bangkay sa itim na telang ipapadala sa kanya. Napakunot ang noo ni Tatay Magno. Napapaisip dahil tila kakaiba ang laman ng sulat. Ayon sa kanya, hindi naman yon ang unang beses na maghuhukay ng bangkay. Kaso ang nakakapagtaka, bakit kailangan pang ilagay sa itim na tela? Ayos lang po ba kayo, Tay? Mukhang natahimik ka na dyan sa hawak mong sulat ah. Ano po bang laman? Jomar, sabay na tayo ah. Magbabaong ka ba? Tanong ni Kanor. Wala naman anak. Trabaho lang. O siya sige, magbaon na kayong dalawa. Mamaya baka hindi ako makauwi kagad. May kailangan pa kasi ako asikasuhin. Tugon ni Tatay Magno. Tay, trabaho lang ah. Baka mamaya, didiretso ko na naman sa kaibigan mong pinaglihi sa Syoktong. Ibang klaseng tao yun si Mang Juan eh. May nalalaman pang mga anting-anting. Totoo kaya yun, Tay? Sa ilang taon yung magkasama, hindi ka ba nagtataka? Di wala nga yung bahay eh. Kahit pamilya, wala din. Paano po siya nabubuhay, Tay? Tanong ni Kanor. Hindi ko din masasagot yan, anak. Sa tagal naming magkasama, hindi niya ako dinala sa bahay nila o kaya makilala man lang ang pamilya niya. Pero alam niyo namang malaki ang naitutulong ni Juan sa trabaho ko. Kahit ganun siya, hindi natin pwedeng husgahan. Kung saan masaya si Juan, hayaan na lang natin. Kahit minsan, kahit ako naiisip na may tililing. Natigil sa pagsasalita si Tatay Magno. Dumating si Juan. May bitbit itong sako at panghukay sa lupa. Magandang umaga sa inyong lahat. Paring Magno, baka may kape ka dyan. Pwede ba munang makitimpla? Pasensya na. Hindi ako nakainit ng tubig. Wala akong panggatong dahil malakas ang ulan mula pa kagabi. Bungad ni Juan. Halika't makapag-almusal ka na muna. Tapos na kami. Yung mga anak ko, papasok na din to sa trabaho. Siya nga pala, Juan. Alam mo ba kung nasaan ang nicho ni Aurelio? Samahan mo nga ako sa Piernes. Pinapahukay yung nicho niya eh. Kaso hindi ko din alam kung saan galing ang sulat. Tugon ni Tatay Magno. Natahimik si Juan at hindi muna tumugon kay Tatay Magno. Dumiretso lang ito sa mesa kung saan nakiupo katabi ng kaibigan. Inabutan na ni Tatay Magno ng baso si Juan. Umalis na ng tahanan ang dalawang anak ni Tatay Magno. Matapos makapagtimpla ng kape, marahang humigop si Juan at bumuntong hininga. Kailangan mo ba talagang tanggapin ang trabaho, Magno? Oo naman. Kilala ko yung sinasabi mo. Siya yung nilibing noong nakaraang araw lang. Sa pagkakaalam ko, marami ang nagkaka-interes sa bangkay niya. Dahil ayon sa balitang may anting-anting si Aurelio, inilagay ng anak niya sa kabaong niya. Pero ni isa sa mga ito, hindi tumanggap ng kahit anong pamana na mula sa matandang antingero. Wika ni Juan. Ano bang ibig mong sabihin? Nakaraang araw lang. Yung nilibing na wala man lang bendisyon ng pare. Akala ko nagpakamatay yon. Kaya nga walang bendisyon na naganap eh. Tsaka tignan mo tong sulat. Walang address na nagpadala. Hindi man lang nagpakilala. Ano sa tingin mo, Juan? Itutuloy ko ba ito? Tanong ni Tatay Magno. Kung ako sa'yo, huwag mo na lang pansinin. Baka madamay pa ang pamilya mo sa gulong yan. Tsaka hayaan mo sila mismo ang personal na makiusap sa'yo. Abay, huwag nilang dadaanin sa sulat. Sobrang tagal na natin sa trabaho. Ngayon lang tayo nakaranas na bigyan ng sulat na ganyan. O siya sige, maaga tayo ngayon. Sigurado kung marami na naman tayong tatambakan at aayusin. Napakalakas ba naman ng ulan kagabi?
Tugon ni Juan. Napaisip si Tatay Magno. May punto ang mga sinasabi ni Juan, kaya tinabi na lang niya ang sulat. Ilang sandali pa ang lumipas. Naghanda na ang dalawa papasok ng trabaho. Hindi naman kalayuan sa lugar ang sementeryo, kaya mas madali sa kanila ang ginagawa. Nagbitbit na din si Tatay Magno ng pala at mga kagamitan sa paglilinis. Bago magtanghali, halos tapos na ang dalawa sa pag-iikot. May ilang mga nicho na kailangan nilang tanggalan ng mga damo. Meron ding tatabunan ng lupa. Makalipas ang ilang sandali, may namataan sila na iilang tao. Nakuha ng mga ito ang pansin ng dalawa dahil nakasuot sila ng itim na sutana. Sobrang init na mga panahong yun, kaya hindi maiwasan ng magkaibigan na magtaka. Tara na, huwag na nating pansinin. Baka data. Natigil si Juan sa pagsasalita nang may lumapit sa kanilang tao. Kayo ba ang tagabantay ng lugar? Maaari niyo bang ituro kung saan ang puntod ni Aurelio? Tanong ni Barog. Oo, kami nga. Aurelio, sa dami ng nicho abay, meron ding magkakatulad ng apelyido. Pwede ba malaman ang buong pangalan ng hinahanap niyo? Pasensya na. Tugon ni Juan. Hanggang sa nakaramdam ng kakaiba si Juan. Napakunot ang noo habang tumitingala sa langit. Dumilim ang kalangitan. Napaisip pa si Juan na muli na namang uulan. Nang napalingon si Juan kay Tatay Magno, nagtanong ito kung may bagyo bang paparating ng araw na yon. Pero umiling si Tatay Magno. Napatingin doon sa taong kaharap ni Juan. Ano? Bagyo baka mo? Abay, yan ang hindi ko din alam. Baka sila alam nila. Nakasuot sila ng satana eh. Wika ni Tatay Magno. Mukhang wala namang padating na bagyo. Pero kung gusto niyo ng unos, baka kaya namin ibigay yun sa inyo. Muling wika ng lalaki. Bigla nitong tinaas ang kamay. Tila magsasagawa ng hudyat. Nakaramdam ng kakaiba si Juan kaya kaagad niyang binalaan ng tao. Nako, hindi na naman ako makakairit ng pangkape mamaya kung uulan. Salamat na lang Barog. Tama ba? Tsaka marami pang tubig ang bahay ko. Kaya pakiusap. Itigil mo na yung pagkumpas mo. Wika ni Juan. Ramdam niya ang hindi magandang presensya ni Barog. Pag-angat pa lang ng ulo nito, alam niyang hindi tao ang kaharap. Bigla namang naalarma si Tatay Magno nang makita ang mukha ng kaibigan. Sa tagal nilang magkasama, kabisado niya ang ugali ni Juan. Inawat niya ito at nanghingi ng pasensya kay Barog. Ayos lang ako. Pero ewan ko lang kung maayos ba ang pag-iisip nito eh. Hindi naman mainitin ang ulo ko. Pero nawawala ako sa katinoan kapag may kaharap akong aswang. Wika ni Juan. Sa ngayon, palalampasin namin ang tagpong to. Pero sa susunod, wika ni Barog. Tumawa ito ng malakas at nang matapos, tumitig ito ng masama sa dalawa. Kasabay ng pagtalikod ni Barog, muli nitong binalik sa pagkatalukbong ang sutana. Ano bang problema? Mukhang nagkakainitan na kayo eh. Oy Juan, umiral na naman bayang. Natigil si Tatay Magno sa pagsasalita nang biglang magsalita si Juan. Pare, aswang yon. Hindi lang siya basta aswang. Kailangan natin ng iba yung pag-iingat. Pwedeng madamay ang pamilya mo kapag nagkataon. Sabat ni Juan.
Sa tagal nating nagtatrabaho dito, ngayon lang yan nangyari. Tsaka madadamay. Ano bang sinasabi mo, Juan? Tara na nga. Hapon at hindi pa tayo nagtatanghalian. Sumama ka na lang sa bahay. Doon na tayo kumain. Tugon ni Tatay Magno. Niligpit nila ang mga gamit at kaagad nang umalis sa lugar. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Tatay Magno na magtaka kung saan dumaan ng mga taong nakasutana. Iisa lang ang labasan ng sementeryo, pero hindi man lang nila nakitang lumabas ang mga ito. Doon nagsimulang makaramdam ng kilabot si Tatay Magno. Biglang sumagi sa isipan ang sinabi ng kaibigan. Hanggang sa napansin niya si Juan. Bigla itong nagbanggit ng mga katagang hindi niya maintindihan. Tila may kausap na hindi naman niya nakikita. Juan, ano ba yung sinasabi mo? Gutom ka na ba? O baka naman hindi ka lang nakainom kagabi dahil maulan? Tanong ni Tatay Magno. Napatakip siya ng bibig. Biglang huminto si Juan sa tapat ng tahanan. Lumuhod ito at biglang nagpatira pa. Habang hindi pa rin tumitigil sa pagsambit ng mga katagang hindi niya maintindihan. Napakru si Tatay Magno. Nakaramdam siya ng kakaibang kilabot sa nasaksihan. Imbes na sawayin ng kaibigan, hinayaan na muna ni Tatay Magno si Juan na tapusin ang ginagawa. Maya-maya pa, tumayo na si Juan at tila may iniihip sa hangin. Samantalang tahimik lang na nagmamasid si Tatay Magno. Alam niyang may mga pinaniniwalaan si Juan na hindi abot ng pag-iisip. Kaya nilirespeto na lang niya kung ano man ang paniniwala nito. Delikato. Dumaan sila dito sa bahay mo, pare. Kahit alam nating wala naman tayong ginagawang masama. Pero namargahan nila tayo. Hanggat di nila nakukuha ang gusto nila. Sigurado akong patuloy lang sila sa paggagambala. Wika ni Juan. Tara na nga muna. Wala akong maintindihan sa sinasabi mo eh. Paano ka naman nakakasiguradong dumaan sila dito? Wala naman tayong nakita pagdating natin. Tanong ni Tatay Magno. Nararamdaman ko lang. Naiwan pa ang presensya nila dito sa lugar. Kailangan nating maghanda. Baka magaya tayo kay Aurelio. Tugon ni Juan. Napakunot ang noo ni Tatay Magno. Ilang saglit lang ang lumipas. Bigla muling bumagsak ang malakas na ulan. Napailing si Juan. Mawawalan ng bisa ang ginawa niyang proteksyon sa lugar. Tumagal ang ulan hanggang sa magdilim ang paligid. Nagpasya si Tatay Magno na wag nang pauwiin si Juan. Alam niyang wala naman itong tutulugan. At baka baha sa pinaglalagian ito. Nagdatingan na din mula sa trabaho ang dalawang binata. Nagtataka ang mga ito nang makita na naroon pa si Juan. Toy, bakit andito pa tong kaibigan mo? Hindi pa ba ito uuwi? Tanong ni Jomar. Teto na muna siya, anak. Kawawa naman yung tao kung bigla ko lang papauwiin. Lalo pat ganito ang panahon. Tsaka, nalaman ko kanina. Baha doon sa lugar niya kaya hayaan nyo na. Sige na, magpalit na kayo na makapagpahinga. May hapunan na doon. Mga anak, hindi masamang tao ang kaibigan ko. Tsaka alam kong hindi ang gagawa ng ikakasama natin. Mukha lang siyang hindi matino. Pero mabuti siyang tao. Tugon ni Tatay Magno. Oo nga, Jomar. Matagal na silang magkasama ni Tatay. Ano tay? Inom na lang tayo. Total, wala namang pasok bukas eh. Pampatanggal lamig lang. Sabat ni Kanor.
Pero hindi sumang-ayon si Jomar. Tumalikod lang ito at sinarado ang silid. Nagkatinginan naman si Tatay Magno at Kanor. Dati pa man, alam ng dalawa na ayaw ni Jomar kay Juan. Lalo pat ayon dito, tila palagi itong lasing at gusgusin. Dagdag pa ni Jomar, hindi ito magandang ehemplo sa pamilya, lalo na sa ama. Samantala, lumalalim na ang gabi. Hindi pa tulog ang tatlo at patuloy lang sa pagtagay. Habang nagtatawanan at nagbibiruan, biglang may bumagsak sa bubong ng tahanan. Natahimik ang mag-ama at inakalang may lindol. Sa lakas ng pagkalampag, naggalawan ang ibang gamit sa bahay. Shh! Huwag kayong maingay. Hindi yun lindol. Andito sila. Ito na ang sinasabi ko, pare. Aba, alam niyong tumatagay kami dito eh. Barog, ikaw ba yan? Halika't pumasok ka nang makatagay ka dito. Huwag ka na magdabog. Ikaw din. Baka magsisi ka kapag nagulat ako sa'yo. Panta ni Juan. Tay, lasing na yata tong kasama natin eh. Sinong barog? Tsaka sa ganitong oras? Natigil sa pagsasalita si Kanor nang marinig na umuungol si Jomar. Nasa kwarto niya ito at nauna nang natulog. Napalingon ang tatlo nang maging sunod-sunod ang pagkalampag sa bubungan. Tumayo si Tatay Magno at dali-daling binuksan ang kwarto ng anak. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang nakaangat ng bahagya si Jomar sa higaan, habang may kung anong bagay ang nakapulupot sa liig. Napasigaw si Tatay Magno. Hindi niya alam ang gagawin ng mga oras na yon. Nakasunod sa kanila si Juan. Bitbit ang karit at may mga kadaga pa itong sinambit bago hinampalos ang nilalang. Nagbuno sila sa loob ng silid. Pero hindi ito nakikita ni Kanor at Tatay Magno. Hindi nila alam kung ano ang tinataga ni Juan. Sumisigaw pa ito sa sobrang galit. Minuto lang ang nakalipas. Biglang napabalikwas si Jomar sa pagkakahiga at naghahabol ng hininga. Dalian niyo. Buksan niyo ang pinto. Ipapakita ko sa mga nilalang na ito kung paano ko sila babalatan ng buhay. Bilisan niyo. Wika ni Juan. Nagkatinginan pa ang dalawa. Wala man silang nakikita. Pero naririnig nila ang tinig nito na tila nasasaktan. Patakbong pinuntahan ni Tatay Magno ang pintuan palabas. Napaatras siya ng bahagya. Umihip mismo sa kanya ang malakas na hangin. Nagtayuan ang balahibo ng matanda. Sa kabilang banda, may napansin silang hinihila ni Juan papalabas ng tahanan. Nang naroon na sa pinto, buong puwersa niya itong binalibag habang may katagang binibitawan, kasabay ng mabibigat na salita. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Magno. Tumambad sa harapan niya ang nilalang. Hindi niya inaasahan ang nakita. Nakahandusay ang nilalang na walang saplot habang naliligo sa sariling dugo. Nakatayo naman sa harap nito si Juan, habang nakaamba ang hawak na karit. Sa matapang dyan, magsilabasan kayo na matapos na natin to. Abay, hindi kayo pumipili ng bibiktimahin. Gayon, harapin niyo ko. Dahil kung hindi, pipira-pirasohin ko tong hayop na to. Hamon ni Juan. Diyos ko, Juan. Pumasok na tayo. Tama na yan. Siguradong matatakot ang mga yan dahil dyan sa hawak mo eh. Hayaan mo na sila. Wika ni Tatay Magno.
Umatras si Juan papasok ng tahanan. Hinihingal pa ito habang kinandado pabalik ang pintuan. Hawak ang dibdib habang nagbibigkas ng mga kataga. Inabisuhan niya ang mag-ama na lumikas na muna. Delikado ang magiging lagay ng mga ito sa oras na bumalik ang mga nilalang. Hindi niya matukoy kung anong klaseng aswang ang nakainkwentro. Pero isa lang ang sigurado. Gaganti at gaganti ang lahi nito kaya hindi pwedeng tumagal sila sa lugar. Madaling araw na pero hindi pa rin sila nakakatulog. Nagtimpla ng kape si Jomar habang hawak-hawak ang leeg. Ramdam pa rin niya ang pagkakasakal sa kanya. Pero hindi niya maiwasang maluha. Kung sino pa ang kinakamuhian niya, ito pa ang nagligtas ng buhay. Iniabot niya kay Juan ang mainit na kape habang kausap nito ang ama at si Kanor. Humingi siya ng pasensya at nagpasalamat. Maraming salamat po. Kung hindi dahil sa iyo, siguro kung ano lang nangyari sa akin, tsaka sa pamilya namin. Kung ano man po yun, delikado nga tayo dito, Tay. Lumipat na muna tayo ng lugar. Doon na lang tayo kila Ate Tina sa Cebu. Pwede naman tayo dun eh. Kanor, tawagan mo si ate nang makipag-impake na tayo. Wika ni Jomar. Oo, Tama yun, Magno. Lumikas na muna kayo. Ako na ang bahala dito. Mag-aabiso ako kung sakaling may masamang mangyari. Salamat din sa inyo. Lalo na dito sa ama niyo. Matinong tao ang kasama ko araw-araw. Kaya kahit papano, nagtinuwa ko. Tugon ni Juan. Siya nga pala, Juan. Taga saan ka ba? Sino bang pamilya mo dito? Mukhang wala kang kamag-anak eh. O kahit sinong kapamilya. Tanong ni Kanor. Napapuntong hininga si Juan bago sumagot. Isinalaysay niya ang buhay sa maikling kwento. Isa talaga itong antingero at manunugis ng aswang. Mula nang pinasok ang katungkulan, kinalimutan niya na meron siyang kaanak at pamilya. Ayaw niyang madamay ang mga ito sa mga ginagawa. Pero kahit ganun, lihim niyang pinoprotektahan sa malayo ang pamilya. Napahanga ang magkapatid sa tibay ni Juan, maging si Tatay Magno. Sa hinaba-haba ng taon nilang magkasama, doon pa lang niya nalaman ang makulay na kwento ng buhay ni Juan. Bago pa man pumutok ang araw, umalis na ang mag-ama. Ibinili na lang nila ang tahanan kay Juan. Nagpasalamat si Kanor at Jomar kay Juan. Dahil sa wakas, nagkaroon na ng rason ng ama para bitawan ang trabaho. Napangiti ang mga ito at niyakap si Juan bago umalis. Makalipas ang ilang buwan, nakibalita sila kung ano na ang nangyayari kay Juan. Naroon pa rin ito sa lugar pero hindi na makapagtrabaho ng maayos. Naputol ang kaliwang kamay nito. Inilahad ni Juan sa liham niya ang mga nangyayari, maging doon sa nagpapahanap ng nitsyo ni Aurelio. Anak pala nito ang nagpapahanap sa ama at nais na lang sanang sunugin ang bangkay. Namatay pala si Aurelio dahil sa sumpa ng mangkukulam na aswang. Ginawa naman ni Juan ang kagustuhan ng pamilya ni Aurelio. Pero dahil dito, marami siyang naging kaaway. Nagpasalamat naman ang pamilya ni Tatay Magno dahil sa katapangan ni Juan. Para makaganti, pinapadalhan nila ito ng pera bilang tulong kay Juan. Hanggang sa isang araw, nakatanggap na lang sila ng malungkot na balita. Liham na galing sa kapitbahay sa dating lugar. Pumanaw na si Juan. Nagdalamhati ang pamilya. Yon ang dahilan kung bakit hindi na muling bumalik pa si Tatay Magno sa lugar.
Sa kasalukuyan, sobrang tanda na ni Tatay Magno. May mga pamilya na din si Jomar at Kanor. Pero hindi pa rin niya makakalimutan ang kaibigang binuwis ang sariling buhay para sa pamilya niya. Si Juan, ang supulturerong antingero. Kwentong Bayan.